Noong kasagsagan ng pandemya, halos wala ng tao sa lansangan. Ang dating abalang lungsod ay nagmistulang patay. Walang ingay ng sasakyan. Walang taong naglalakad sa kalsada. At ang tanging maririnig lang ay ang pag-alulong ng mga aso sa gabi. Sa loob ng aking apartment, nakikinig lang ako ng balita tungkol sa tumataas na kaso ng sakit at ang mahigpit na lockdown. Pero isang gabi, may narinig akong tunog na hindi dapat naririnig sa ganitong panahon. Nagsimula ito sa mahinang yabag sa labas ng aking bintana. Tila may naglalakad sa eskinita. Dahan-dahang lumapit ang mga hakbang. Pero walang liwanag mula sa poste ang nagpapakita ng anino ng sinuman. Mas naging matalas ang pakiramdam ko. Sa una, inisip kong baka isa lang itong ligaw na hayop. Pero habang tumatagal, mas lumalakas ang ingay. Minsan pa nga, tila may humihinga sa mismong labas ng aking bintana. Mabigat at malalim. Parang isang nilalang na hindi pangkaraniwan. Isang gabi sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, na-curious ako. Sumilip ako sa labas. Sa liwanag ng buwan, may nakita akong aninong lumilipad sa ere. Akala ko nung una isang malaking ibon. Pero nang lumapit ito sa ilaw ng poste, lumitaw ang nakakatakot nitong anyo. Isang babaeng walang kalahating katawan. May malalaking pakpak na parang paniki at nanlilisik na pulang mata. Nagsimulang maglabasan ng mga kwento ng mga misteryosong pagkawala sa lugar. Sa mga social media, may mga nagpo-post tungkol sa hindi maipaliwanag na pagkawala ng mga kapitbahay. Isang umaga, may natagpo ang bubong na puno ng dugo. Pero walang ebidensya kung sino ang nawawala. Walang katawan. Walang senyalis ng pagnanakaw o krimen. Isang pamilyang nagising na walang isa nilang kapatid. Para bang naglaho ito sa kalagitnaan ng gabi. Nagkaroon ng takot ang buong lungsod. Ang dating mahabang oras ng pagbabantay sa labas ay napalitan ng maagang pagsasara ng mga tindahan. Ang mga kapitbahay na dating sanay sa pagsasama-sama ay naging mas tahimik. Tila ang lahat ay may pangamba na baka sila na ang susunod na mawala. Kahit ang mga pulis na abala sa pagpapatupad ng quarantine protocols ay hindi rin sigurado kung paano ipapaliwanag ang mga kakaibang pangyayaring nagaganap. May isang bahay sa kanto na palaging may naririnig na kalusko sa bubong tuwing madaling araw. May mga nagsasabing baka daga lang yon. Pero ang bigat naman daw nun para sa isang daga. Maliban na lang daw kung yung daga ay kasing laki ng aso. May isang lalaki ang naglagay ng CCTV camera sa harap ng bahay niya. At nang tingnan niya ang footage kinabukasan, may nahuli itong lumilipad sa ere. Isang aninong hindi maipaliwanag kung saan nanggaling at saan nagtungo. Sa ganitong panahon ng pandemya, iniisip ng mga tao na ang dapat katakutan ay ang sakit. Pero ngayon, mas may kinatatakutan pa silang iba. Isang nilalang na nagtatago sa dilim. Naghahanap ng bibiktimahin tuwing gabi. Sa loob ng apartment ko, sinigurado kong nakalak ang lahat ng bintana at pinto. Pero kahit ganun, hindi ko maalis ang pakiramdam ko na may nagmamasid sa akin. 2:00 ng madaling araw iyon nang marinig kong muli ang paggalaw sa bubong. Mabigat ang tunog. Para bang may lumapag na hindi isang normal na hayop. Kaya hindi ko maialis ang kaba sa dibdib ko. Habang nakahiga, napansin kong may malamig na hangin na pumasok sa loob ng kwarto. Napagtanto kong may maliit na siwang sa bintana na nakalimutan kong isara. Pinagpawisan ako ng malamig. Dahan-dahan akong tumayo para isara ito. Pero sa gilid ng aking mata, may aninong nakatitig sa akin mula sa labas. Isang pares ng mapupulang mata ang lumutang sa dilim. Nakasabit sa labas ng aking apartment sa 3 palapag. Tumigil ang mundo ko sa panandaliang iyon.
Para akong na-freeze sa takot. Hindi ko magawang gumalaw. Hindi ko magawang huminga ng maayos. Isang matinis na tunog ang dumaan sa hangin. Isang tunog na hindi ko pa narinig sa buong buhay ko. Nakabukas ang bibig ng nilalang pero walang lumalabas na salita. Para siyang sumisigaw ng walang sound. Hindi mo maririnig ng malinaw pero nararamdaman mo sa loob ng iyong utak. Dahan-dahan akong umatras papunta sa kama. Hinayaan ko na lang ang bintana na bahagyang nakabukas. Umaasang hindi siya papasok. Ilang segundo pa, may malakas na kalabog sa bubong. Naramdaman ko ang bigat ng presensya niya. Ang mabagal pero matatag na hakbang ng isang nilalang na gumagala sa ibabaw ng aking apartment. Hindi ko nagawang gumalaw. Takot na takot akong baka bumagsak ang bubong at makita ko siyang bumaba mula sa kisame. At pagkatapos ng isang napakahabang minuto, biglang sumabog ang katahimikan. Wala nang kaluskos. Wala nang anino. Para bang naglaho ang presensya nito. Hindi ko alam kung bakit ako pinalampas ng gabing iyon. Pero alam kong hindi pa tapos ang lahat. Alam kong babalik siya. Kinabukasan, sinubukan kong maghanap ng impormasyon tungkol sa mga nawawalang tao sa lungsod. Natuklasan kong hindi lang pala sa lugar namin na may ganitong kaso. Sa iba't ibang bahagi ng lungsod, may mga nawala na lang bigla na walang iniwang bakas. Lahat sila, huling nakita bago nagtakip silim at hindi na nakita kinabukasan. Habang patuloy ako naghahanap ng sagot, may mga lumang artikulo akong nabasa tungkol sa isang alamat ng manananggal na naninirahan sa lungsod noong unang panahon. Sinasabing ito ay isang babaeng nagtatago sa anyo ng isang normal na tao sa araw. Pero sa pagsapit ng gabi, naghihiwalay ang katawan nito at nagiging isang nilalang na nangangain ng laman. Dati raw, sa probinsya lang may ganitong kwento. Pero sa paglipas ng panahon at pagdami ng mga gusali, lumipat ito sa may mataong lugar kung saan hindi ito madaling mahuli. May isang grupo ng matatandang residente sa aming lugar na matagal lang nakakaalam ng presensya ng manananggal. Tahimik lang daw silang namumuhay at piniling huwag lumabas ng 10 oras ng gabi. Sabi ng isang matandang lalaki, may isang paraan para mapatay ang isang manananggal. Hanapin ang kalahati nitong katawan na naiiwan sa lupa tuwing gabi at buhusan ito ng asin o suka. Kapag hindi siya nakabalik bago sumikat ang araw, hindi na niya muling mabubuo ang sarili at tuluyang mamamatay. Habang pinakikinggan ko ito, lalo akong nangilabot. Ibig sabihin ba, ang nilalang na nagmamasid sa akin tuwing gabi ay maaring may iniwang katawan sa kung saan, at kung matutunto namin ito, maaring matigil na ang pagkawala ng mga tao. Nabuo ang isang plano sa mga residente. Kailangan naming malaman kung saan nagtatago ang katawan ng manananggal bago pa siya makahanap ng panibagong biktima. Gamit ang impormasyong nakuha, nagdesisyon kaming sundan ang anumang bakas na may iwan ang nilalang na ito sa susunod na gabi. Sa isang lumang abandonadong bahay sa dulo ng iskinita, natagpuan namin ang kalahating katawan ng isang babae. Nakapatong sa isang panig sa gitna ng madilim na silid. Hindi ito gumagalaw, pero alam ng lahat na buhay pa ang nasa itaas nitong bahagi kung saan man siya lumilipad tuwing gabi. Alam nilang oras na para tapusin ito. Eksaktong 3:00 ng madaling araw, isang matinis na sigaw ang umalingaw-ngaw mula sa langit. Mula sa itaas, bumaba ang isang lumilipad na anino. Mabilis, mabangis, at halatang galit na galit. Plano na nitong bumalik sa kalahating katawan nito. Pero bago pa man siya makalapit, mabilis na ibinuhos ng mga residente ang dalang asin at suka sa kalahating katawan nito. Nagpumiglas ang manananggal sa ere para bang hindi ito makalapit sa sarili nitong katawan. Mas lumakas ang sigaw nito. Tila nasusunog ng kung anong hindi nakikita. At sa isang iglap,
nagsimulang umusok ang kalahating katawan nito. Napakabaho ng amoy, umaalingasaw at para na itong nauupos na kandila. At kasabay no ng isang huling nakapangingilabot na hiyaw habang papalayo ang lumilipad na parte ng katawan ng manananggal. Hindi na namin hinabol pa ang itaas na parte ng manananggal dahil sigurado namang kaming hindi na magtatagal iyon dahil wala na ang kalahating katawan nito. Sa pagsikat ng araw, wala nang bakas ng manananggal. Ang dating takot at kaba ay napalitan ng katahimikan. Pero hindi na itong parehong katahimikan na dulot ng pandemya. Sa halip, ito ay isang katahimikan na may kasamang ginhawa. Ang kaalaman na ligtas na ulit ang lungsod mula sa nilalang na bumalot ng takot sa amin sa loob ng maraming linggo. May mga nagsasabing gawa lang ito ng takot at guni-guni ng mga tao sa gitna ng pandemya. Pero para sa aming mga nakasaksi at nakaranas, alam naming totoo ito. Alam naming may mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng agham at may mga nilalang na patuloy na nagtatago sa dilim. Naghihintay ng tamang pagkakataon para muling lumitaw.